Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Magsiupo po tayo lahat. Meron akong 3 kwento. Iugnay ko sa ating pagninilay ngayong linggo. Batay sa ating mga pagbasa sa ating ebanghelyo, lalo na. Ang una kong kwento ay yung karanasan ko sa isang anak na sumundo para pakumpisalin, pahiran ng Santo Oleo, ng huling sakramento ang kanyang tatay na may cancer. Kaagad naman akong sumama. Pagdating sa bahay, ay matigas ang mukha ng tatay. Bakit nyo dinala ang pari? Sabi sa anak. Tay, para ikaw ay lumakas. Hindi pa ako mamamatay. Sabing gano'n ng tatay. 1 oras ko po na hinintay sa salas na magbago ng pasya yung tatay. At nang mapakumpisal ko na, mapahira ng Santo Oleo, at mapagkomunyon, paghahanda niya para sa kanyang pag-uwi. Pero bigo kami, pati mga anak, kinagalitan. Pauwi na ang pari, hindi ako magkukumpisal, hindi ako papahira ng langis. Malakas ako, nasa denial stage. Kaya sabi ko na lang, pag sa ilang araw ay pwede nang magkumpisal, papahira ng langis, sunduin na lang ako. After 2 days, namatay yung tatay. Ikalawang kwento, ito, kaibigan ko sa isa ding parokya, si Ate Linda Mabagos, charismatic leader, active na Cursilyo, rollista ng Cursilyo movement, at lector, commentator, member sa parokya. Very active. At isang araw ay na-diagnose na siya ay may cancer, terminal. Tinawag ako ng kapatid, Father, dalawin mo raw si ate. Dalawin mo. Gusto niya magkumpisal, gusto niyang magpapahid ng Santo Oleo, gusto niyang magkomunyon. Ako naman, inaasahan ko malungkot at iiyak sa harapan ko. Hahagulgol dahil nagkaroon siya ng mabigat na sakit. Pero sa aking laking gulat, pagpasok ko dun sa ospital, dun sa pintuan ng kanyang silid, ay siya'y relax na nakaupo sa may ulunan ng kanyang bed, no, dun sa ospital, nakasandal sa may unan, sa may headboard. At pagbukas ko ng pinto, ay sabi sa akin, Father Bergs, halika na, kumpisalin mo na ako, pahiran mo na ako ng Santo Oleo, ako'y magkukumunyon, handa na akong mamatay. Handa na akong umuwi kay Lord. Palapakan natin ang Panginoon. May isang kwento pa. Ito naman ay magkapatid. Parehong active sa church. Hindi rito. Tapos ay, pagdating ko pa lang dun sa parokya nila, 1 linggo pa lang ako, sabi sa akin, Ate Luz, nung matandang kapatid, Father, may problema kami ng kapatid ko. Pareho kaming active sa organisasyong pangsimbahan. Aktibo kami. Araw-araw kami nagsisimba. Totoo nga. Araw-araw na nagsisimba. Araw-araw na nagkukumunyon. Ayusin mo kami. So, isang araw, kinausap ko yung nakababatang kapatid, gusto ng iyong kaka, ng iyong ate, magkasundo kayo. Kalimutan nyo na yung issue dyan sa manamanahan na iyan ng lupa sa inyong mga magulang.
at kayo magpatawaran, magmahalan. Hindi. Nilabasan ako ng dokumento, may abogado pa, pirma ng abogado, etc., etc. Hanggang sa matapos ko yung aking panunungkulan sa nasabing parokya, bigo kami nung mas nakatatanda na mapahinuhod at magkaayos silang magkapatid. Isang araw ay nalaglag sa hagdan, namatay yung nagre-request ng reconciliation at pananauli ng kanilang magandang tingin na magkapatid. Wala na. Nakimarites ako, Kuya Ogie. Nung namatay, sabi ko, anong kwento? Father, humahagulgol yung nakababatang kapatid. Iyak ng iyak, nagsisisi. Nagsisisi. Para ano pa? Nung buhay na buhay, nakikipag-ayos, pero dinedma, binaliwala, hindi inisip ang kanilang pagiging magkapatid. 3 kwento, mga kapatid. Sa pagninilay ng Santo Papa Francisco, dito sa ating Ebanghelyo, nandun yung gamit ng object, ilawan at langis, na sinasabing sa ating buhay bilang simbahan, ikaw, ako, tayo ang simbahan, na dapat tayo naghahatid ng ilawan ng pananampalataya at langis ng karidad, charity, pag-ibig. Dapat tayo tagapaghatid. Ang ating pananampalataya ay ipinapahayag, ibinabahagi. Inihahatid ang liwanag ng pananampalataya na may kasamang mabuting gawa. Hindi pwedeng sabihin lang, Lord, ako'y believe sa iyo, nananalig ako sa iyo, ikaw ang buhay ko, ikaw ang aking Diyos at Panginoon. Pero sa pagkilos, paggawa, kulang. Kulang. Ayun sinasabi, yung hangal, may ilawan, yung sakto lang doon sa ilawan, yung langis, hindi nagbaon ng sobrang langis. Hindi talaga handa. Magkaiba kasi yung handa at maghahanda pa lang. Kaya nung sila'y nakatulog, dahil naantala ang dating na ikakasal, ayun, nung magising naghahanda pa lang. Samantalang yung 5 na matalino, kumpara dun sa mga hangal, may ilawan at mayroon pang baong langis para kung kakapusin nang hindi abuti ng aandap-andap ang kanilang ilawan. Malinaw din sa pagninilay ng Santo Papa, yung ating mabuting gawa. Kapag tayo po'y laging nakahanda, araw-araw, mga kapatid, yung example ko po sa inyo, kaya si Ate Linda, nagawa niyang lahat ang mabuti, nakapaglingkod sa pamilya at sa simbahan, sa kapwa-tao, ay naalala ko siya lagi. Bakit? Kasi nandun yung, meron siyang baon-baon langis, araw-araw ng kanyang paglalakbay. Yung mabubuting gawa, yung pagpunong-puno ng pagmamahal, pagmamalasakit sa pamilya, sa kapwa. Siya nakasama sa mga matatalino. Kapag ang Panginoon nagsabi sa atin, okay, John, Maui, pag sinabi sa atin, Ate Lisa, time mo na. Ano sasabihin natin sa Panginoon? Lord, time out first. Extension po muna. Marami pa akong gagawin. Yung naghumihingi ng tawad, hindi ko pa napatawad. Yung kapatid ko na hindi ko na naatupag at intindihin at
gabayan, alalayan, kinalimutan ko. At marami pang iba. Ay mga kapatid, sa buhay po natin, ito yung magandang application natin. Saan ka? Piliin mo lang kung saan ka. Doon ka ba sa hangal? Ha? May pananampalataya, pero kulang na kulang sa mabuting gawa. Mahalaga yun, na tayo nagbubunga ng sagana. At maganda yung matalino, handa. Kaya pag kinatok tayo ng Panginoon, time mo na. Ano sasabihin natin, Ate Beth? Lord, I am ready. Amen.